Mina Irorita and family, Wilinda Irorita, Oliver Gonzalez and Winielda Irorita Gonzalez, Joel and Mylene Capule and family, Rogelio and Caroline Grino and family, Dr. Rica Elizabeth Grino, Architect Aaron and Architect Ethel Solis, Franico and Bida Solis, Fronel, Frederick and Rafael Solis, Jaime and Yolanda Acido and family, BJ and Robin Rodriguez, Hermie and Cesar Arellano, Mark Kevin Paraino, Pedro Jr. Paraino, Delia Paraino, John Robert Engbratson, Aurora Engbratson, Eduardo Antonio Tenorio, Mark Neil Basilio, Thelma Tenorio, Garcia family, Ryan, Lian, Riley, Rian Jimenez, Sebastian and Myla Berkmans, and Angelita Aquino Daga. Para sa natatanging kahilingan ni na Luigi Gamad, Malolos Ballet School, Ami Miguel, Benzon Gan, Abraham and Jefferson Gan, Irene Samaniego, Armando Hino Ilag at pamilya. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Eilish Lu and Alea Lu Serbas. Para sa maagang paggaling ni Nicanor de la Paz, Oliver Quizon, Dr. Amparo Bañez, Connie Espinola, Carmela Marie Reynoso, Kenneth Alunan, Robert Lati, and Yuno Bray Berlongan. Para sa mga kapatid nating mga yumao na sina Maria Prosperita, Encarnacion, Hermogenes, Maria Teresa Pauline, Elena, Rolando Jr., Belia, Rolando Sr., Hans Christian, Perlito Sr., Protasio Sr., Rolando, Orlando, Enriquez, Stacy, Erminildo Gilbert, Kenny, Brother Roger, Brother Medel, Brother Juanito, Levi, Sister Florencia, Sister Julie, Rosalina, Architect Francisco, Andres, Consolacion, Venibaldo, Sheila, Oliva, Maria Belen, Remedios, at Dolores.
Mga kapatid, muli na naman tayong magsasama-sama upang ipagdiwang bilang sambayanan ng Diyos ang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Heso Kristo. Tumayo po ang lahat at awitin natin ang pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon ay pinasisimula natin ang 9 na araw na paghahanda natin para sa darating na araw ng Pasko. Ito'y tradisyon, higit sa lahat, ito'y debosyon. Kaya dapat lamang na tingnan natin ang disposisyon ng ating mga puso upang ang Panginoon ay tunay na tanggapin sa kanyang pagdating sa wakas ng panahon at sa paggunita natin sa kanyang pagdating sa mundo nung araw ng Pasko. Upang maging marapat tayo sa banal na pagdiriwang, tapat nating pagsisihan ng mga kasalanan upang maging marapat tayong tumanggap sa Kanya. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos
at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, loobin mong lubos naming gawin ang paghihintay sa pagdating ng iyong anak. Mangyari nawa ang kanyang itinuturo bilang tagapagligtas, kapag siya'y aming sinalubong ng may mga ilawang nagdiringas, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Salita ng Diyos. Inilalahad ni Propeta Isaias sa unang pagbasa ang sinabi ng banal ng Israel. Ang Panginoong Diyos na ang mga sumusunod sa kanyang utos ay lubos na pagpapalain. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ganito ang sabi ng banal ng Israel, ng Panginoon mong sa iyo ay tumubos. Ako ang Panginoong iyong Diyos. Tuturuan kita para ka umunlad. Papatnubayan kita saan ka man pumunta. Kung sinusunod mo lang ang mga utos ko, pagpapala sana ay dadaloy sa iyo. Parang ilog na di natutuyo ang agos. Tagumpay mo sana ay sunod-sunod. Parang dating ng alon sa dalampasigan. Ang lahi mo sana ay magiging sindami ng buhangin sa dagat. At tinitiyak kong hindi sila mapapahamak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Tayo pong lahat. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama, upang sundan niya ang kanilang payot maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Ang sumusunod, Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon siyang binubulay sa gabi at araw. ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong.
Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Sa mabuting balita ayon kay San Mateo, sinabi ni Jesus ang mga kabalintunaan na tugon ng tao sa kabutihan ng Diyos. Sa kabila nito, mamamayani pa rin ang kalooban ng Diyos. Magsitayo po ang lahat, tayo po ay magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Sa ano ko nga ihahambing ang mga tao sa ngayon? Katulad nila ay ang mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat naparito si Juan at na nag-aayuno at di umiinom ng alak, at sinasabi nila, inaalihan siya ng demonyo. Naparito rin ang anak ng tao, kumakain at umiinom, at sinasabi naman nila, masdan ninyo ang taong ito, matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at mga makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napapatunayang tama sa pamamagitan ng kanyang mga gawa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Alam ninyo kung anong maganda sa gabi? Tanong nyo sa akin, ano? Ang daming nagsimba. Palapakan niya natin ang bawat isa. Ito ang panahon ng mga hindi natin nakikita noon, makikita natin ngayon. Mga hindi dating nagsisimba, ngayon nagsisimba. Wala namang masama doon. Ang importante, binigyan natin ng puwang ang Panginoon. Sapagkat bukas naman ang simbahan palagi sa kanyang mga anak. Amen po ba yun? Kung paanong bukas ang puso ng Diyos para sa ating lahat. Amen po ba yun? Kaya sa lahat po ng nagbabalik loob at ngayon lang ulit nagsimba, welcome po kayo uli. Palakpakan nga po natin ng lahat ng naririto. Pakisabi nga sa katabi, kapatid, welcome back. Dalas-dalasan mo, ha? Tatapusin natin to. At lagi nang magsisimba pag araw ng linggo. Ayan. Sapagkat yun nga yung nakakalungkot kung minsan. We take God's mercy for granted. Kung minsan, masyado tayong nagiging kampante na maawain naman ang Diyos, naiintindihan naman niya ako, lagi namang bukas ang kanyang puso. Mahal naman niya ako, kaya kahit magsimba ako o hindi, alam kong naiintindihan ako ng Diyos. Totoo naman yun. Pero, baka ang Diyos may puwang
Baka sa Diyos may puwang ka sa puso niya. Pero ang tanong, sa ginagawa mong iyan na magsisimba ka lang kung kailan mo gusto, gagawa ka lang ng mabuti kung kailan mo gusto, magdadasal ka lang kung kailan mo gusto, ang tanong, ang Diyos ba talaga'y may puwang sa puso mo? Uulitin ko, lahat tayo may puwang sa puso ng Diyos. Pero ang Diyos ba, may puwang ba sa puso nating lahat? Pag simbang gabi, baka meron. Pero minsan duda nga din ako eh. Tanong niyo sa akin bakit? Baka kaya nagsisimba, hindi rin dahil sa Diyos. Baka hindi rin dahil sa Panginoon. Baka dahil sa wish na matutupad daw after 9 days. O baka naman dahil sa kaibigan na nagyaya o niyayaya. O baka naman sa kaibigan. May puwang ba ang Diyos sa puso mo? Sa ebanghelyo natin ngayon, ito po yung panghihinayang ni Jesus. Nanawagan si Juan Bautista ng pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Nakinig ba ang mga tao? Oo o hindi? May nakinig, merong hindi. Si Jesus, hindi lang siya nagsalita na ang mga tao sana'y magbalik loob sa Kanya o magbalik loob sa Diyos. Gumawa siya ng mga himala, yung mga makasalanan, pinupuntahan niya, ipinakita niya yung pagiging bukas ng kalooban niya. Pero ang tanong, lahat ba'y tinanggap siya at ang kanyang mabuting balita? Hindi. Kaya yung nangyayari kay Jesus, noon at ngayon, halos pareho. Dahil marami pa ring mga tao nakakaranas ng mabubuting bagay, pero hindi naman nakikita ang Diyos na kumikilos sa buhay niya. Nakikita niya sa kanyang buhay na pinapahalagahan siya ng Diyos kasi pinagpapala siya. Pero ang Diyos, pinapahalagahan ba niya? Binibigyan ba ng oras? Binabalik ba ang biyaya sa simbahan? Nagsisisi ba sa kasalanan? Hindi. Baka pumapasok lang ang mensahe ng Diyos sa isang tenga, lumalabas din sa kabila. Hindi nagkakaroon ng totoong pagtanggap sa Panginoon. Dahil kung totoong tatanggapin ng Panginoon, mababago ang buhay mo. Kung nakagisnan mo, magsisimba ka lang kung kailan mo gusto, ngayon magsisimba ka na tuwing araw ng linggo, sapagkat ang Diyos nagkakaroon na ng puwang sa puso mo. Hindi lang basta puwang, kundi priority na siya ng isang linggo mo. Kaya bago ka mag-mall, bago ka pumunta sa okasyon, bago ka makikain, o bago ka makipag-inuman, uunahin mo munang pumunta sa simbahan. Tama o mali? Bato-bato sa langit, ang tamaan, magbagong buhay. Sapagkat ito'y panawagan ng Panginoon ngayong Adbyento, na tayo'y magbalik loob sa Kanya. At huwag mong sasabihin na ika'y nagsisimba, naglilingkod sa simbahan, nakakakumpleto ng simbang gabi, madasalin ka, gumagawa ka ng mabuti, generous kang mag-donate, sasabihin mong may puwang na ang Diyos sa buhay mo. Dahil kung minsan din naman, ikaw ay mukhang deboto, pero ang dahilan naman kaya ginagawa mo ang lahat ng ito, para lang din sa sarili mo. Pwedeng ganun eh. Para lang feel good ka. O kaya para maipagmalaki mo sa ibang tao, para lang meron kang maipost sa social media. That is also possible. Na ginagawa mo yon hindi dahil may puwang ang Diyos sa puso mo, kundi dahil gusto mo may puwang ka sa social media o may puwang ka sa atensyon ng ibang tao. Are you getting my point? Am I making sense? Ang tanong sa lahat ng ginagawa mo, may puwang ba ang Diyos sa buhay mo? Ito ba'y ginagawa mo para kay Kristo o para lamang sa sarili mo? Kaya lahat tayo mag-uusisa ng budhi ngayon. Lahat tayo
dapat tanungin ang ating mga sarili, ngayong nalalapit na ang Pasko, ngayong pinagninilayan natin ang pagdating ni Kristo, talaga bang may puwang si Jesus sa puso natin? At kung may puwang siya sa puso natin, ang tanong, karapat-dapat ba yung puso natin na tanggapin siya? Tayo ba'y nagsisi na sa ating mga kasalanan? Tayo ba'y nangumpisal na? Uulitin ko para sa mga ngayon lang nagsimba yung homily ko noong linggo. Dumarating si Kristo, darating ang Pasko, nililinis natin yung bahay. Pero nililinis ba natin ang ating buhay? Paano ba natin lilinisin ang ating buhay? Paano natin ihahanda ang ating pagkatao? Pagsisisi sa kasalanan, kumpisal, paghingi ng tawad sa Panginoon, pakikipagkasundo sa Kanya. Yan ang pagsalubong kay Jesus. Yan ang pagbibigay ng puwang sa Kanyang awa sa iyong puso. Kaya ang tanong, kung may puwang si Jesus sa puso mo, napagsisihan mo na ba yung mga kasalanan mo? Nangumpisal ka na ba? Kailan ang huli mong kumpisal? Kailan mo magbalak mangumpisal? Kaya nga sabi ko rin noong linggo, at paalala ko din ngayon, kung sa palagay mo hindi ka karapat-dapat tumanggap sa Panginoon sa banal na komunyon dahil may mabigat kang kasalanang nagawa, huwag kang mahiyang magpakatotoo. Paglapit mo sa komunyon, ilagay mo yung dalawang kamay mo, pakrus sa dibdib mo, at sabihin mo sa pari o sa lay minister, hindi po ako tatanggap ng komunyon. Basbasan niyo po ako, hindi pa po ako handa. Or simply, kneel down and pray para mas maging malalim yung pagsisisi. Hindi yung lalapit ka na para bang walang nangyari, na parang walang pagsisisi. Minamahal ko mga kapatid, ang panawagan sa atin ngayon, kung paanong sinabi ni Juan Bautista na magsisi at talikuran ng kasalanan, at kung paanong inakay ni Jesus ang mga makasalanan para magbagong buhay, yan din ang panawagan sa atin ngayong simbang gabi. Hindi lang tayo nagsisimba para mag-wish. Hindi lang tayo nagsisimba dahil ito'y tradisyon. Higit sa lahat, ito'y dapat maging debosyon na nagbubukas ng ating kalooban sa Panginoon. Hindi lang sa mga magagandang biyaya na inaasam natin, kundi sa kapatawaran ng ating mga kasalanan at pagkakaroon natin ng bagong buhay. Nawa, ngayong simbang gabi, totoong magkapuwang si Kristo sa ating puso. Para naman ang maging Belen ay hindi lang yung nakikita natin dito sa simbahan, kundi ang puso ng bawat isang naririto at totoong maging may saysay ang ating pagsisimbang gabi dito sa makasaysayang simbahan ng Baraswain. Amen. Magsitayo po ang lahat. Dumating si Juan Bautista upang magpatotoo sa liwanag. Sa paghahanda natin sa pagdating ng liwanag, hilingin natin sa Ama, Panginoon, pasikatin mo sa amin ang iyong liwanag. Panginoon, pasikatin mo sa amin ang iyong liwanag. Ang bawat kasapi ng simbahan, naway magtanong at maging handa sa pagdating ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pasikatin mo sa amin ang iyong liwanag. Ang mga pinuno ng bansa, naway palayain ang mga di makatarungang naparusahan ng pagkabilanggo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pasikatin mo sa amin ang iyong liwanag. Tulad ni Juan Bautista, maging kapanipaniwala nawa tayong saksi ni Jesus, ang liwanag, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pasikatin mo sa amin ang iyong liwanag. Ang mga nalulumbay at mga may sakit, naway maranasan ang kagalakan ng Adbyento, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pasikatin mo sa amin ang iyong liwanag.
Ang mga yumao, naway magkamit ng kagalakan sa buhay na walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pasikatin mo sa amin ang iyong liwanag. Isama natin sa panalangin ang mga nagpamisa, ang mga tagapagtangkilik ng ating pamaskong handog, gayon din ang ating mga personal na intensyon. Ama naming makapangyarihan, walang hanggan ang iyong habag. Turuan mo kaming maglaan ng aming sarili sa pakikibahagi sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Eukaristiya. Sitayo po. Ning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kadakilaan mo, Osana, Osana, Osana sa kaitaasan.
siluhod ko, Ama Ama. naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ang kaharian mo
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Paalala, bago tumanggap ng komunyon, siya sa ating mabuti ang kalooban. Ako ba'y karapat-dapat nang tumanggap sa Kanya? Ako ba'y nakahanda na? At kung hindi pa, huwag mahiyang maging totoo sa sarili at pagsisihan ng kasalanan. Salamat po. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental. Pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong makikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa lahat ng mga naglingkod sa ating dambana, sa lahat ng mga nagpamisa at mga tagapagtangkilik ng ating pamaskong handog, at sa inyong lahat na dumalo ngayon. Salamat po at ingat kayo pauwi. Baka naman hindi nyo matapos, ha? Laging yung unang araw madaming tao. At yung susunod na maraming tao, yung huli, una't huli. Yung gitna, unti-unting nababawasan yan. Kaya sana ay maging matyaga tayo at yan ay mangyayari lamang kung ang motibasyon natin ay ang magkaroon ng puwang ang Diyos sa puso natin, hindi yung ibang tao, hindi yung iba pang mga bagay. Ang Diyos, sana'y magkapuwang sa puso natin, sapagkat tayong lahat may puwang sa puso niya. Amen po yun? Ilan lamang pong paliwanag, yung pong pamaskong handog natin ay nilalaan po natin yung pondo niyan para po dun sa ating outreach program sa darating na Pasko para sa mga kapatid nating kapuspalad. Pangalawa po ay mayroon pong mga kalendaryo sa likod na pwede rin po kayong mabili. Yun naman po ay tulong ninyo para sa ating youth ministry ng parokya at para po sa media ministry ng ating diocese sa pagpapatayo ng Diocesan Media Center. So yan po yung sa madaling sabi, Calendar 2024. Yan po ay nagtatampok ng mga quotes mula po sa aking mga homily na nag-trending ngayong 2023 at gayon din ang mga litrato na ako po ang kumuha. So sana po ay masuportahan yung proyektong ito para sa ating mga kabataan at gayon din para sa media ministry ng ating diocese. Inaanyayahan ko din kayo na palalimin pa ang pagninilay at pagkaunawa sa simbang gabi. I-download po ang Hallow app sa inyong Google Play Store at Apple App Store at makakasama po ninyo si Robby Domingo sa mga pagninilay at panalangin araw-araw tungkol sa simbang gabi. #simbanggabi with Robby D. Yan po ay exclusive content ng Hallow app at madadownload nyo po ito ng libre sa inyong Google Play Store at Apple App Store. Doon nyo rin po maririnig ang aking mga araw-araw na pagdinilay sa pagninilay ngayon sa Hallow app. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. pagpalain kayong lahat na makapangyarihan Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
pilay at ang lumpo, magsasayaw sa kagalakan, hiinda sa katuwang. Alleluia, Alleluia, narito ng manunubos, luwalhatiin, 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 luwalhatiin ang Diyos. Panalangin sa Mahal na Birhen ng Carmelo. Santa Maria, Mahal na Birhen ng Bundok ng Carmelo, nagpakita ka kay San Simon Stock upang gabayan kami sa aming paglalakbay sa lupa at bigyan ng pag-asa sa aming buhay, lalo na sa oras ng paghihirap at tiisin. Inihahandog namin sa iyo ang aming sarili at kalooban. Pagpalain mo at gabayan ang aming mahal sa buhay, pamilya at bayan. Itinataas namin sa iyong pamamagitan ang aming saya at kalungkutan, tagumpay at kabiguan, kasaganaan at kahirapan, kalusugan at karamdaman. Maialay nawa ito sa iyong anak na si Jesus upang magkamit para sa amin ng mga pagpapala. Isinasamo namin, o katamis-tamisang ina, na lagi mo kaming samahan. Huwag mo kaming iiwan at pababayaan, lalo na sa panahon ng pagsubok at kapighatian. Sa sandali ng aming kamatayan, pangunahan mo kami sa iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon at Kaligtasan. Amen. Mahal na Birhen ng Carmelo, ipanalangin mo kami.